Hello, thank you for inviting me to participate in the CNN Philippines vice presidential debate. My question pertains to the South China Sea. How would your future administration deal with China and the competing claims to the Spratly Islands in the South China Sea? Congresswoman Robredo. Ako sang-ayon ako sa ginawa ng gobyerno natin ang ihain sa arbitration yung problema natin sa South China Sea. Ito po ay naaayon sa UNCLOS at tayo po ay pinaghangaan ng ibang bansa dito. Pero yung sa akin po, habang sana naghihintay tayo ng desisyon, dun po sa arbitration, dapat marami pa din tayong ibang ginagawa. Halimbawa, dapat po yung ating military in-modernize natin. Kasi pag hindi po natin ito binigyan ng pansin, parati lang tayong at the mercy ng mas malalakas na nations. Pagkakataon din po ito para mag-take on ang Pilipinas ng isang leadership role na organisahin niya yung iba pang claimant sa South China Sea. Kasi po mas magiging malakas yung claim natin pagkabahagi na dito yung Indonesia, yung Vietnam, yung iba pang mga bansa na meron ding claims dito. Sang-ayon din po ako na lahat na peaceful means hanapin para makipag-negotiate, multilateral means. Ang hindi lang po ako sang-ayon pag bilateral. Thank you, Congresswoman. Senator Trillanes, you're next, sir. We have to unite as a nation behind the arbitration case. At this point in time, antayin natin yung resolution ng arbitral tribunal. Now, in the meantime, kailangan natin mag-modernize kasi we need to stand on our own two feet and defend ourselves. However, itong pag-modernize natin ng armed forces, matagal po yan at magastos po yan. Ngayon, may problema rin tayo sa kahirapan, so babalansehin yan. So in the meantime na nagmo-modernize tayo, dahan-dahan, kailangan natin paigtingin ng ating alyansa with our strategic partners. Kasama na dyan yung mga ASEAN nations, ang Estados Unidos, Japan, and Korea. Ganon din, dito po sa pag-deal with China, kailangan natin hindi hostile ang ating relationship sa kanila dahil may ibang aspeto ang ating relationship. Andyan na yung trade and commerce, yung rights ng mga OFWs, at yung turismo.